Nabudol mo man kami dati dahil kay Sara, kaya kita binuto. Pero pinagsisihan ko yon dahil traitor ka. Kumusta mga boss? Nandito naman tayo dahil meron tayong pag-uusapan dahil nga sa patuloy nilang ginagawa, pagpapakalat ng mga fake news. So siyempre tayo na nakakaalam, no, ayaw natin na ganun dahil baka mamaya dahil sa mga fake news na yan na kumakalat, tuluyan ng malalason, no, yung mga kaisipan ng mga hindi nakakaalam. So ito i-play ko dito para makakita nyo at marinig nyo rin, no, at masabi nyo kung ano yung totoo. So ayan. Nabudol mo man kami dati dahil kay Sara, kaya kita binuto. Pero pinagsisihan ko yon dahil traitor ka. Traitor mo si Digong. Kung totoosin, si Digong lang ang mapagtanging nagpalibing sa ama mo. Pero anong ginawa mo? Dinaydor mo. Wala kang utang na loob. Darating din yung araw na babagsak ka. So yun, no, narinig nyo naman, no, nabudol daw si ate. So alam nyo po, no, sino ba talaga ang nabudol? Kasi pagkakaalam ko, masasabi natin na nabudol tayo ng isang tao na sinuportahan natin kung ang taong sinuportahan natin ay walang ginawa, walang naitulong sa bansa, di ba? So sino ba dito ang nakikita natin na may ginagawa? Sino ba dito ang nakikita natin na tumutulong sa bansa? Sino ba ang nagpapakahirap magtrabaho ngayon para sa bansang Pilipinas? BBM ba? O iniidolo nila na si Inday? Diba? Kitang-kita naman natin. Sino ba ang nakikita natin ngayon na may mga proyekto, may mga programa na itinutulong sa ating mga kababayan? Sa tingin nyo, sino ba ang nambudol? Kasi kung sa tingin nyo, nabudol kayo ni PBBM, nako, alam nyo, pwede din naman namin sabihin yon. Pwede ko rin sabihin na nabudol din ako ni Inday. Dahil alam nyo, isa sa mga pinagsisiyan ko bilang isang vlogger, kasi sabi nila kasi kailan lang daw ako lumabas nung presidente na si BBM dahil bayaran daw ako. Yan ang mga sinasabi ng mga DDS na nandito sa channel ko nakakapanood. Bayaran daw ako. Kailan lang daw ako lumabas, presidente na si PBBM. Alam nyo kasi kayo, bumabase lang kayo sa kung ano yung nakikita nyo. Di ba? Alam nyo kasi kayo, sumasakay lang kayo sa kung ano yung issue ngayon. Di ba? Kasi ayan, nakikita nyo yung damit. Ayan, yan o natin. Tumutunog yung ano. Ayan. Yan, Uniteam. Ayan o. BBM 2.0 Vlogger. So yan yung damit na bago man mag-start yung campaign na ibinahagi sa amin noon. Di ba? So bago man mag-file ng candidacy si BBM at si Sara Duterte ay isa na po akong vlogger. Sumasahod na po ako sa YouTube noon pa. Tapos sabihin nyo sa akin bayaran. Yung mga sinasabi nyo na bayaran ako, bobo ako, pangit ako, mga ganyang pang-aasar nyo, ako hindi na yan tatalab sa akin. Dahil kung natatandaan nyo, noong panahon ng eleksyon, ang Pinklawan ang number 1 na galit sa Marcos. Walang sino man ang hindi nakakaalala niyan. Dahil kung mura-murahin nila si PBBM noon, grabe. Di ba? Tapos yung mga vlogger na sumusuporta sa kanya noon, ganun din. Tandang-tanda ako pa nga, nakipagsagutan din nga kami diyan sa Cavite. Kakamping 'yun. Habang gumagawa kami ng karaban, may nag-abang na Pinklawan, sumisigaw. So yan mga pananalitan nyo, yung pang-aasar nyo, bobo, bayaran, yan, wala na yan.
Kasi sanay na ako dyan sa asar na yan, pangasar na yan. Kung sabihin nyo na binabayaran ako bago pa mag-start, bago pa maging presidente si PBBM, panahon pa ni dating Pangulong Duterte, ay sumasahod na ako sa YouTube. Diba? At ngayon, sinasabi nyo na nabudol kayo, sa tingin ko ay mas nabudol ako. Kasi sinuportahan ko ang unit team na hindi ko man lang kinilatis, na di naman natin alam na darating yung panahon na ganito yung mangyari. Kung alam ko lang, nako, Marcos lang ang sinusuportahan ko noon. Diba? Huwag nyo sabihin na nabudol kayo ni PBBM dahil nga pati nga ako, nabudol din ako ng iniidolo nyo. At ang masaklap, isa pa ako sa todo nagdala ng campaign, no, para ipanalo. Hindi naman natin may pagkakaila na isa rin ako sa totoong nagdala ng tagumpay nila, dahil nung panahon na yon napakarami ko rin nahatak, napakarami rin na nanonood sa mga video ko tungkol sa unit team. Diba? Kaya huwag nyo sabihin na budol kayo. Tapos ngayon, sabi pa ni ate, pinagsisihan niya yung pagboto niya dahil nabudol siya. So, pwede ko rin sabihin na nabudol din ako ng iniidolo mo. Diba? Tapos sabi pa ni ate, wala daw utang na loob itong si PBBM, dahil bukod tanging si dating Presidente Duterte ang nagpalibing sa kanyang ama sa libingan ng mga bayani. So, yan ay isang fake news. Sino ba dapat ang walang utang na loob? Ay, pakita natin. Ayan, ilagay natin dito sa gilid, no? Ayan, nakalagay, ayan. Tapos, ito, Luwag City, Philippines, in the heart of Marcos country, Rodrigo Duterte said that if elected president, he will allow the burial of former President Ferdinand Marcos in the libingan ng mga bayani, Heroes Cemetery. So, ayan, kita nyo naman, ayan, kayo na lang magbasa niyan sa baba, haba. So, dito kasi, baka hindi nyo alam, o hindi nyo nabalitaan, o hindi nyo narinig, na bago mag-eleksyon nung March 9, 2016, ay nung February, ay pumunta si former President Duterte sa bahay ng mga Marcos para hingiin ang suporta ng mga Marcos at ng loyalista sa kanyang kandidatura bilang presidente. Ang kapalit, pagka siya ay naupo bilang presidente ng Pilipinas, ay ipapalibing niya si Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. So baka hindi mo na narinig yan ate. Banat ka ng banat. May paiyak, may parang padrama-drama. Parang naiiyak kasi si ate habang nagsasalita. So baka hindi mo alam na yan ay naging patas na, kasi hiningi ni former President Duterte ang suporta ng mga Marcos noon nung campaign niya, at ang kapalit, ang naging agreement nila pag nanalo ay ipapalibing sa libingan ng bayani ang Marcos Sr. So nangyari yun, nanalo siya at naipalibing nga niya. Tapos sasabihin nyo, walang utang na loob dahil bukod tangi si Duterte ang nagpalibing sa tatay niya sa libingan ng mga bayani. Wala bang utang na loob ang Marcos? Sa tingin nyo, sino ba talaga ang walang utang na loob? Alam naman natin, ang Marcos mulat sa pool ay kilala na sila dahil maging sa school na pag-aaralan, naririnig ang pangalan nila. Di ba? Ang Duterte, alam naman natin, nakilala sila sa Davao. At kung sa tingin nyo ay kilalang kilala ang Duterte noon, ay bakit hindi naipanalo ang kanyang vice nung siya ay tumakbo bilang presidente? Bakit siya lang ang nanalo? Hindi ba dapat kung
malakas kung kilala ang Duterte nung time na yon, 'di ba? Dapat dalawa sila ng tandem niya, no, yung VP niya ay manalo bilang pinakamataas na posisyon din. Dalawa sila, no, presidente at vice, 'di ba? Dapat dalawa sila manalo kung kilala sila. Pero bakit si Duterte lang ang bukod tanging nanalo noon? So ano ibig sabihin? Dahil din yon sa suporta ng mga Marcos, ng loyalista. So ako hindi naman ako loyalista. Sumusuporta ako sa nakikita kong tama, sa nakikita kong may ginagawa. Dahil kung ang sa tingin ko yung iniidolo nyo ay nakikita ko na totoo, nako, bakit pa ako lalayo? Taga Mindanao din ako. Ba't pa ako susuporta dun sa malayo kung nandito naman ang tunay na leader sa lugar namin, hindi ba? Tapos kung makapagsalita kayo, akala nyo yun ang totoo. Ngayon, ano sa tingin nyo? Sino ang nambudol? Sino ang walang utang na loob? Duterte ba o Marcos? Diba? At alam nyo naman, ang pagpunta ni former President Duterte sa ICC ay, ako sa totoo lang, no, kung meron man siyang kasalanan, so dapat niya panagutan. Kung wala man siyang kasalanan, ay bakit sila natatakot? Di ba? Kaso kasi nangyari, may mga namatay sa war on drugs na yan na noon ay humihingi ng hustisya, sa panahon niya ay hindi man lang nabigyan. Tapos ngayon nakuha nila yung hustisya, di ba? Kahit pa paano naramdaman nila ang hustisya. Dahil alam naman natin yung war on drugs ay hindi lang mga addict, no, pati mga inosente ay nadamay, di ba? Kaya wag nyo sabihin na lahat ng namatay noong panahon na yon ay puro addict at drug user, no. Kasi nung panahon na yon, pag napatay ka ng isang pulis, lalagyan ka lang, sasabihin lang addict ka, nagbebenta ka, user, ganon. So wala na, finish na, kwento ka na lang. Marami akong mga karanasan nung panahon na yun dyan sa Baseco, na kahit ipikit ko ang mata ko, alam ko kung paano ko ikwento. Kasi hindi ako katulad ng mga iniidolo nyo, gumagawa ng kwento. Kapag nandun na sa tanong, tinatanong sila, hindi nila alam kung anong isasagot. Tapos pagmamayabang nyo pa, di ba?